So what's up muli sa ating lahat mga tambay. For today's video ay panibagong update na naman para sa ating pinagagawang bahay. Noong nakaraang video nga natin ay pinakita natin na paano nila pinormahan ang ating o nilayout ang ating hagdanan. So ngayong araw ay papakita naman natin noong nagkakabit sila ng mga bakal hanggang sa mabuhusan nila ang ating hagdanan. At nakita nyo naman gaano kabusisi ang pagbabakal para sa ating hagdanan. At nakita nyo naman naipit pa ang ating ng gagawa. Kung mapapansin nyo mga tambay ay binubutas nila itong ating pader dahil sabi nga ng ating gagawa ay i-connect nila yan sa ating pader at para mas malakas ang kapit. Sabi ko bakit hindi na lang idugtong kay Kapitan o kaya kay Mayor, mas malakas ang kapit doon. So ito ang mga pahalang na nilalagay na pinolik board mga katambay, ito yung magiging baitang ng ating hagdan. So kung yung mapapansin nyo mga katambay, dahil kang sabi ko ano nakaraan, medyo alanganin ang size ng ating hagdan sa iniisip ko kung dapat na sukat binago. So ngayon naman ang ginawa ng ating gumagawa ay medyo lumaki at sinakop na yung buo. Kaya medyo lumapad, ibig ko sabihin sa ating magiging hagdan. So ganyan, mahigit 1 meter ang naging kinalabasan ng ating hagdan, ang lapad ng ating hagdan mga tambay. So ito nga ay nayari na nilang binakalan at pinormahan ang ating hagdan. At susunod naman ito ay ang pagbubuhos mga tambay. So ito nga palang pagpapagawa natin ng hagdan, sabi ko nga ay ito ay contract. So, labor contract ito sa amin ng materyales, pero ang kontrata namin ay babayaran namin siya ng ganung halaga at sila nang bahala o siya nang bahala magbayad kung kukuha siya ng mga ibang tao. So, nung sumunod na mga araw nga mga tambay, ito na at nagbuhos na sila para sa ating hagdan. Ang masakit ng araw na yan dapat meron siya kasamang mga tao na magbubuhos dyan at tiga doon sa kanila. Yun nga lang mga nalasing daw nung gabi. Kaya naghanap pa kami ng mga magtatrabaho para sa kanya. So buti lang na nakita akong pisang ko rito, saka yung pamangkin ni Mrs. at yung plumber natin ay hindi muna gumawa ng pagpa-plumbing at umextra muna dito sa atin. So sila muna naging helper ng ating gumagawa ng hagdan para sa araw na to. Kung walang magiging helper hindi rin natin mapapabusan ang ating hagdan ngayong araw. So gaya nga nasabi ko mga tambay, ito ay labor contract. So yung aming kinuhang gagawa ng hagdan, siya na lang magbabayad dito sa mga kinuha naming labor para sa kanya. At sa mga nagtatanong nga po pala kung magkano ang contract namin dito, 40,000 po lahat ito, kasama po yung aming lababo. So sabay na po siyang bubuhusan ang ating hagdan at ang ating lababo ng minsanan lang para isang ano lang. Medyo mabigat-bigat ka rin po ang bayad natin sa contract, pero ano naman tayo, satisfied naman tayo sa pagkakagawa ng ating hagdan. Mabuti na lamang po meron tayong mga sobra-sobra pang materyales gaya ng ating kahoy, pinolik board at saka semento. Meron din tayong tirang buhangin at graba, kaya hindi na po tayo medyo nagastusan sa ating materyales ngayon sa ating pagpapagawa ng ating hagdan. So pagkayari nga po na lang buhusan ng ating hagdan, dito naman ho tayo sa ating lababo. So bali ang pinagawa ho naming design ng aming lababo ay pa L-shape. Maganda rin ho pagka magpapagawa kayo ng lababo, nakaabang din po sa inyo ang inyong plumber para in case na mayroong babaguhin o mayroong papalitan sa inyong o yung location ng inyong mga gripo o ng pinaka-sink ay madali po maayos. So ito, sinisimot na lang nila ang ating semento at sinisiksik at wala na tayong pambiling gamit. Nakakatuwa lang ho kahit na paunti-unti o painot-inot lang ay
at least nakikita po natin na naayos na ho ang ating bahay. So ito nga mga katambay, ito ang ating kinalabasan, kinabukasan. So medyo tuyo-tuyo na ang ating hagdan at ito na, at this is it. At buti na lang ay hindi umulan nung araw na yan, ay kung hindi, lagot tayo, patay. So bali ang advice sa amin ng gumawa ilang araw, 2 linggo ata sinabi niya na huwag mo nang babaklasin itong ating forma ng ating hagdan at talagang mas maganda, habang mas matagal mas maganda at mas makapit, sabi nga. At syempre kailangan din natin itong i-curing o yung pagbabasa nitong ating hagdan. Pero syempre kailangan po pag-ingatan dahil sa baba meron pa tayong mga tirang semento. Pagka nabasa yun, patay, titigas yun. Hindi na natin magagamit. So hanggang dyan na lang muna ang ating video for today mga katambay. At maraming salamat po sa patuloy na panonood ng ating mga video. Naway patuloy niyo po ako suportahan. Maraming salamat po.